Ngayon no, kasi yun, napag-uusapan nga natin kanina, 'di ba, na sabi mo nga, 'di ba, may sinasabi ka kanina na ang hinihintay na lang nila dito si Sara na maging presidente para linis-linis na. So merong binabanggit din si Ariel Quirubin. 'Di ba, kung napanood mo yung interview niya nga, no, na totoo pala talaga may disturb na nangyari. At meron talagang silang usapan na papabagsakin si PBBM at yung mga involved, yung mga retired AFP. Hindi na nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. So, ano ba, dapat ba ganun lang ba talaga yun? Si Browner din mismo may sabi dun eh. Bukod kay Quirubin. Kasi ang point dito, si Browner nagsalita na nung una, kinonfirm ni Quirubin. Napanood ko yun. O, di ba? So, ano ba, dapat ba ganun lang ba yun na... Kaya nga ngayon eh. Di ba may nagdesisyon kanina yung may lumabas na headline na yung militar, yung Armed Forces of the Philippines, tatanggalan na daw ng pensyon. O, yung mga involved. Ng mga retired officers ng AFP na maaaktuhan na nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng kaguluhan sa Pilipinas. Dapat naman talaga. Isipin mo kumukuha ka ng pensyon sa gobyerno. Galing gobyerno yan. Tapos mababagsakin mo gobyerno. Maling-mali, Wala, sabi ko nga nung nakita ko yun, ay, tama to. Kasi may mga nakikita talaga ako, mga dating general, mga retirado naman na, pero parang sila pa ang nag-uudyok. Pero karamihan sa kanila, mga appointee ni Digong karamihan sa kanila. Ang appointee ni Digong karamihan. Mostly. Gano'n naman talaga, kapag panatiko, talagang susundan nila. Pero hindi ba nila naisip, no, na ito kasi yung tatay ko kasi sundalo yung tatay ko eh. Hindi ba din nila naisip na syempre mga ilang taon na sila? Kung ano yung sundalo dati sa sundalo ngayon, yung sundalo ngayon professional na sila ngayon. Ang ganda na ng benepisyo nila. Mapag-aaklas mo ba 'yan? Kung ganyan na yung katayuan nila? Mapag-aaklas mo 'yan kapag kinakawawa yung mga sundalo. Hindi naman kinakawawa yung mga active na sundalo eh. Kaya may mga actually totoo naman nung panahon ni 1986 revolution, mukhang hindi pa ganoon kayaman ng Pilipinas noon. Kaya may mga sektor na napapabayaan, isa na nga rin mga sundalo. Kaya naudyukan sila noon. Ito iba na yung 1980s sa 2024. Yung influence din kasi noon ni Ramos at saka ni yung influence ni Ramos at saka ni Enrile, malaking bagay talaga yun. Ngayon wala namang tumatayong ganun eh. Kapag sinabi ng itong mga retired AFP na kawawa ang mga sundalo, hindi maniniwala yung mga active eh. Ano mo mangyayari yan, boss? Kapag kasi Browner biglang tumayo, tara, sama-sama na tayo, magkudita tayo laban sa pamahalaan. Pwede pang mangyayari yun. Pero nagsalita nga yung... Parang malabo pa rin may sumama kasi maganda yung sitwasyon nila, kaya nila compromise yun. At sinabi rin ni Browner na hanggat siya ang narito, walang mangyayaring kudita. Hanggat siya ang nasa ng AFP. At nagsalita nga sila, I think nagkaroon sila ng pagtitipon ng lahat ng mga general kasama si PBBM. Sinabi doon na sila daw ay sumusuporta sa ginagawa ni PBBM na paglantad at pagtugis sa malaking korupsyon na nadiskubre ng ating pamahalaan. Maganda. Sinabi ng, nga. And by the way, kasama pala yung AFP ngayon sa ICI. Yes. Ayun ang pinakamaganda pala ngayon. Tumutulong sila ngayon. Sinama nila ngayon. Kaya malabong mauto. Malabong mauto yung AFP. Napakatalino na nakaisip nun na isama yung AFP sa ICI. Sila nga yung nag-ano ngayon eh. PNP at saka yung AFP. Sila yung nag-iikot sa mga ghost projects. Tinitingnan nila yung mga project kung ilan dito yung mga substandard, ilan yung mga ghost projects dito. So, matatalino naman yung militar eh. Hindi katulad yan sa ibang mag-isip na ayaw ng AFP ngayon ng mga pro-China. Isa pa yan. Pambira. Well, yan ang kinagandahan kasi hindi tatalikod. Yun lang mensahe ng AFP. Hindi kami tatalikod sa Commander-in-Chief. Yun lang yun. Chain of command ang tawag naman doon. Pero ito mayroon kasing chismis kasi. Ito chismis to na isa ito sa mga dahilan kung ba't daw nasibak si Magalong. Kasi kasama pala daw, kung hindi siya kasama, konektado siya doon sa meeting na nangyari
napapabagsakin yung presidente noong September 21. At kung magkakaroon nga sila ng isang military junta, open daw si Magalong na natanggapin yun, na siya yung magiging leader. May ganyang chismis, may ganyang May usap-usapan. lumalabas social media ganyan. Oo, kaya ayan yung dahilan kung bakit sinasabing Totoo re-reviewin. kaya yun? Oo, kung bakit re-reviewin si Bakit kaya di nila tanggapin na maghintay na lang sila sa 2028 makukulong nga. Parang kasi parang ang dami nilang pinag-aalala sa mga sarili nila Medyo Kasi nakakapagtaka na nga eh. Kung hindi naman sila alanganin sa administrasyong ito. Dapat chill ka lang, di ba? Okay, di ba? Tignan mo si Risa. Di ba, no? Sila Tito Soto, wala lang, chill lang eh. Problema namin dito, makukulit itong mga kasama ko eh. Correct. At hindi, ito Hindi namin problema sarili namin eh. Pati ang yung sinasabi nilang, ang una kasi talaga pinaplano nila, gusto nilang gamitin ng taong bayan para magka-edge sa people power eh. Yun talaga unang gusto nilang mangyari, yung mga tao maglabasan, paalisin si Napaka-unusual talaga niyan, bro. Paano nga magtatagumpay ang edge sa people power? Yung dilaw at mga kakamping, ayaw nga kay Sara. Yun nga eh. Pababay mo si PBM, sino papalit mo? Yung Vice President. Kaya nga hindi mas lalong ayaw nila. Kaya nga yung mga komunista, wala silang ibang choice. Oo. Kung hindi nila kakampihan si PBBM, dalawa yung panawagan nila. Resign si BBM, resign din si Sara. Nakita ko nga yun yung walkout nila. Mag-resign. So, sino papalit nila? Si Takero. Bira talaga. Sila pa kasi sila. Tanggapin na lang nila, pagdating sa pagpapabaksak ng administrasyon ni Marcos, ni PBBM, tanggapin na nila hindi talaga nila kaya. Kasi nung andito nga si Digong, hindi nila napaano eh. Hindi nila kaya talaga. Diba? Tapos, pangalawa, hintayin na lang nila, kailan ba matatapos ang subway? Sabi ni PBBM, doon siya bababa eh. Pagka gumagana na subway. 2028 ba? Hindi. Ikaw ba, maniniwala ka, 2028, gumagana na yan? Subway? Marami pang gagawin doon. Hintayin na lang kung kailan matatapos. Nako. Kaya pala sinasabi ni... Ano ba, mag-martial na ba? Martial na ba? 2034? Anong Martial na ba? Yan ang abangan natin. Di ba? Pero ito napaka-unusual na talaga nito eh. Kasi, less than 3 years na lang eh. Malimit pag ganyan kasi pinapabayaan na lang. Parang nangyari kay Digong dati. Di ba yung unang 3 years ang ingin ng mga dilaw, di ba? Pero nung pagpasok ng mga 2019 tapos ng eleksyon, laylon na yung panawagan na pabagsakin si Digong eh. Umina na eh. Di ba malakas sila nung una, di ba? 2016, 2017. Diyan malakas yung yung panawagan ng mga dilaw. Pero ngayon iba ngayon. Kung kailan malapit na yung patapos yung termino ni PBBM, saka sila mas dapat agresibo. tahimik na sila dyan eh. Kumbaga kalma na kaunti. Oo, pero iba, ayun nga, mukhang tama nga si Chris, no? Kasi mukhang meron talagang kinakatakutan tong mga to. Meron talaga kasi alam nila na yung kanilang dapat pakalma na to eh, patapos yung termino eh. Ano ba? Takot ba sila maging Prime Minister si BBM? Takot makulong din. Di ba? Ay, naku po. Baka nag-aalala pa sila kasi sa 2022, kung sakaling syempre, sa 2028, syempre, botohan ulit ng presidente. Baka nag-aalangan sila na hindi ulit manalo yung si VP Sara. Hindi, tsaka medyo matagal pa rin kasi yung 2028. Baka laos na si Sara nun. Baka laos na rin si Digong nun. Wag lang may masamang mangyari kay Digong doon. Kasi medyo magagamit nila sa politika yon. Yung awa. Ang paingay yun. Yung awa. Pero tingin ko parang hindi na rin. Di naabot? Parang hindi na. Hindi na rin magagamit. Parang alam na rin ng tao ngayon. Parang alam na nila yung alam mo parang marami pa rin matalinong tao ngayon. Parang ewan ko lang ha. Kasi ako naniniwala ako dati yung kay Pinoy. Parang malaki rin na itulong sa kanya nung hindi naman siya minamasama ako, no. Parang malaki rin na itulong nung namatay si Cory. Pero necropolitics hindi sadyaan yun. yun. Hindi sadyaan. Hindi katulad nito, may motibo talaga eh. May motibo talaga na pwedeng parang napapasarap nga sila. Yung tatay nila nakakulong na rin eh. Parang nag-i-enjoy na sila eh, no? So, yan, magbe-break muna tayo. Pag-usapan natin mamaya, no? Yung sinabi nga ni Sara na sangkot daw si Saldico dito sa laptop. sa laptop na nangyari naman pala ito nung panahon ng tatay niya. So break muna tayo, no. So magbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas.
Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.